Umakyat na sa mahigit 40 ang bilang ng mga kababayan nating nasusugatan dahil sa paputok. Ilan sa kanila na biktima ng mga ipinagbabawal na paputok tulad ng boga at piccolo. May news to go si Chino Gaston. Kung batid mang ipinagbabawal ng Department of Health ang pagpapaputok ng boga, tila nagbibingi-bingihan dyan ang mga residenteng ito ng Kidapawan City. Halaw sa kanyang kawayan, patok ang mga boga dahil katunog nito ang mga paputok na gawa sa pulbura. Mura dahil pwedeng ulit-ulitin ang pagsindi sa bakal o PVC at madali pa raw sindihan, sabi ng ilan. Pero maling akala yan ayon sa Department of Health dahil ang boga, isa raw kanyon ng disgrasya. Katunayan, sa magkakahiwalay na insidente sa Iloilo at Zamboanga, 2 batang nadilaan ng apoy ng boga sa kanilang mata. Ang resulta, corneal abrasion na nagdudulot ng pamamaga at pananakit ng mata, pagluluha, pati na paglabo ng paningin. Ang problema kasi sa boga, sinisilip nila matapos nilang kalabitin yung gatilyo at sumabog nga. Napipilitang silang sumilip dun sa butas, nagkakaroon ng backfire. Nahagip yung mata nila, kaya nagkakaroon ng eye injury. Tuloy rin ang babala ng Department of Health kontra paggamit ng paputok. Sa Legazpi City sa Albay, naputukan sa kamay ang batang si Nicole Tivoli ng pigulong inabot ng kanyang pinsan. Mula December 21, umabot na ngayon sa 44 ang mga nasugatan sa bansa dahil sa papaputok, base sa tala ng Health Department. Kaya paulit-ulit na panawagan ng DOH sa publiko. Mga bata, wag na kayong gumamit ng paputok. Ilang araw na lang, magdiriwang tayo ng bagong taon. Hangarin namin, buo ang inyong kamay. Igangnam na lang natin yan. Tinuruan na namin kayo, kaya nyo yan. Chino Gaston, GMA News.